Good news nga ito sa lahat ng tumatangkilik ng Gilas Pilipinas dahil magkakaroon na nga ng game schedule next month ang Gilas Pilipinas sa February. Paghahanda nga ito para sa nalalapit na FIBA Asia Cup qualifiers at alam naman nating lahat na magkakaroon kasi ng FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia sa FIBA Asia Cup 2025. Kaya naman pinaghahandaan na nga ng SBP ang mangyayaring FIBA Asia Cup qualifiers para nga ito sa FIBA Asia Cup 2025 na mangyayari sa Saudi Arabia. Samantalang ito naman ang mga schedule ng Gilas Pilipinas at ating alamin kung sino-sino nga ba ang makakalaban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers. Nilabas na kasi ang schedule ng Gilas Pilipinas at kung sino nga ba ang kanilang mga makakalaban. At makakalaban nga ng Gilas Pilipinas sa February sa FIBA Asia Cup qualifiers ang Hong Kong sa February 22. Tapos sa February 24 naman ay makakalaban naman ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei. Samantalang sa November naman ay makakalaban naman ng Gilas Pilipinas sa November 21 ang New Zealand. Dito nga tayo mapapalaban ng husto. At sa November 24 naman ang Hong Kong. At kapag nakaharap nga ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong ay magkakaroon nga ito ng home court advantage dahil ang mismong laban ay gaganapin sa Hong Kong sa may 1001 Stadium sa ganap na 8 PM ng gabi. Samantalang magkakaroon din ng home court advantage ang Gilas dahil kontra naman sa Chinese Taipei ang venue dito sa Pilipinas sa may PhilSport Arena sa may Ultra sa ganap na 7:30 PM ng gabi. Samantalang ito naman ang schedule ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament. Sa July 3 nga makakaharap nila ang Latvia at samantalang sa July 4 naman ay makakaharap naman ng Gilas Pilipinas ang Georgia. Home court advantage nga ang mangyayari dahil gaganapin nga ang laban ng Gilas Pilipinas sa may Latvia. Marami naman ang nagtatanong patungkol nga dito kay Justin Brownlee kung kailan na nga ba babalik dito sa Pilipinas sa Barangay Ginebra. Dahil marami na nga lumalabas na mga balita. Unang-una nga yung binalita ni Dean Quinito Henson na isang sport writer, sport analyst na sabi niya nga January daw ang balik ni Justin Brownlee. Ngunit ang sabi naman ni Snow Badwa na nagtatrabaho sa Spin.ph at dati nagtrabaho sa PBA, February daw ang balik ni Justin Brownlee. Kaya naman marami ang nakukumpuse at marami naguguluhan kung anong petsa nga ba babalik si Justin Brownlee. Ngunit ang hiling nga ng lahat ay sana daw ay bumalik na si Justin Brownlee sa Pilipinas upang makatulong na sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na dito nga sa FIBA Asia Cup qualifiers dahil alam naman natin ang isang kalidad ng isang Justin Brownlee na malaki talaga ang maitutulong upang makatulong sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers upang makwalify nga tayo at makapaglaro tayo sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa may Saudi Arabia. Magpasa hanggang ngayon nga ay wala pang siguradong sagot kung anong petsa nga ba babalik si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra at upang makatulong na sa kampanya ng Barangay Ginebra, kung makakahabol pa ba siya sa Commissioner's Cup o makakatulong siya sa kampanya naman ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ayan nga ang tanong ng nakararami kung kailan na nga ba babalik si Noy P. Justin Brownlee. At kung si Jordan Clarkson naman daw ang gagamitin ng Gilas Pilipinas bilang maging naturalized player para nga sa FIBA Asia Cup qualifiers, paniguradong hindi naman ito po pwede dahil busy pa nga ito sa schedule niya sa NBA sa kanyang mother team na Utah Jazz. At gayon na rin mukhang tagilid din si Jordan Clarkson kung po pwede ba siya para naman sa Olympic qualifiers sa July. At marami din na nagtatanong, sino ba ang the best coach para sa Gilas Pilipinas? Si Coach Tim Cone o si Coach Chot Reyes? Kung ating kasi titignan ang kanilang mga achievements sa Gilas Pilipinas, si Coach Tim Cone nga ay noong 1998 Asian Games ay nakuha niya nga ang bronze medal. Tapos noong 1998 sa William Jones Cup ay gold medal. Noong 2019 sa SEA Games gold medal. Noong 2023 ito lang sa Asian Games gold medal. Samantalang ko si Coach Chot Reyes naman 2005 William Jones Cup bronze medalist, 2007 William Jones Cup bronze medalist, 2012 William Jones Cup gold medalist, 2013 FIBA Asia Cup silver medalist, 2014 FIBA Asia Cup bronze medalist, 2021 SEA Games silver medalist, 2023 SEA Games gold medalist. Kung kayo ang tatanungin, sino ba ang fit sa Gilas, si Coach Tim Cone o si Coach Chot Reyes? Samantalang sa ibang balita naman, nagreklamo nga ang mga Koreano
ang mga KBL fans na tumatangkilik dito kay Renz Abando dahil alam naman natin na itong ang si Renz Abando ay nadisgrasya nga sa KBL matapos ang kanyang maling bagsak. At dito kayo makikita natin na ang import na si Unwaku ay tinulak pa nga itong si Renz Abando. Ang giit nga ng mga KBL fans ay bakit pinagmulta lang ng 3 million won o humigit kumulang 128,000 itong si Unwaku. Tapos na, hindi man lang daw pinag-public apology. Kaya naman sinugod ng mga KBL fans ang headquarters ng KBL at sila nga ay nagprotesta at nagrereklamo. Sa ibang balita naman, ito pa lang si Abay Junmar Fajardo, ang isa sa pinakamayayamang player ngayon sa PBA dahil ayon na rin sa mga report, ito nga si Junmar Fajardo ay pinapasahod pala ng milyones ng PBA. Hindi naman nakakapagtaka yan dahil alam naman natin na itong si Abay ang isa sa pinakamagagaling na center ngayon sa PBA, kaya naman masasabi natin na deserve talaga ni Abay kung milyones talaga ang kanyang sinasahod sa PBA. At ayon na rin nga sa mga report, ito pa lang si Abay ay sumasahod ng almost 2 million a month at kung kukwentahin mo sa loob ng halimbawa na lamang 3 taon ang binigay na kontrata sa kanya, 3 years max contract. Kung susumahin mo ngayon ay aabot ng 75 million pesos, ayon na rin yan sa report. Well, hindi naman talaga nakakapagtaka na si Abay ay pinapasahod ni Sir Ramon Ang ng SMC ng 75 million for 3 years. Sabihin na natin dahil ilang beses na nga ito nakakuha ng finals MVP at mga MVP. Tapos nung kailan lang ay nakuha niya ang kanyang pang-7 na MVP, kaya naman deserve ni Abay ang mga milyones na sinasahod niya sa San Miguel Beermen.